Nang walang kahit anong babala, inanyayahan ng aking biyenang babae ang 16 na tao mula sa kanyang pamilya para sa isang handaan sa aming bahay. Sinabi pa ang aking asawa na hindi niya ako papabayaang mag-abala. Agad kong sinamantala ang pagkakataon nang umalis siya para sunduin sila at lumipad ako patungong bahay nga aking mga magulang sa Cebu City. Iniwan siya sa gitnang kaguluhan at kalituhan. Isang voice message mula sa aking biyenang babae ang lumabas sa group chat ng pamilya habang nandun pa ako sa harapan ng aking laptop. Tinitapos ang isang communication plan para sa aking kliyente. Mayos lang naman lahat. Bukas ng gabi, ang bahay ni Ate Chora ay maluwag at mahangin. Nasa gitna pa ng lungsod. Naisip ko na ng nanay. Perpekto na rin kasi weekend. Pwedeng magsama-sama ang makuya, ate, tito at tita para kumain at magsaya. Binilang ko na 16 na katao, kasama na ang mga bata at matatanda. Clara, pumunta ka ng maaga sa palengke ha. Ihanda mo ang pinakamaganda. Pamilya tayo kaya kailangan nating maging magandang host. Hindi katakataka na agad na sinundan itong aking asawa na si Marco. Huwag kang mag-alala, nanay, maluwag ang aming bahay, maraming matitirhan, magaling magluto ang asawa ko at mabilis. Ipaubaya na lang sa kanya at magiging maayos lahat. Tinitigan ko ang screen ng aking telepono, tumigil ang aking nga daliri sa ibabaw ng keyboard ng napakatagal. Napakatagal na lumabo na ang chat window at nagilaw muli. Sa huli, hindi na ako sumagot. Pinatay ko ang notification ng group chat, bumangon at lumabas sa balkonahe. Ang aming condominium ay matatagpuan sa Cebu Business Park sa puso ng lungsod. Halos 250 metro kuwadrado ang lugar kung saan inilaan ko ang halos lahat ng aking ipon upang itayo ang aming tahanan pagkatapos naming mag-asawa. 3 taon na ang nakaraan ng ikasal kami ni Marco. Ang aking pamilya ay taga Cebu City. Nagtatrabaho ang aking magulang sa industriya ng real estate at maayos ang kanilang kabuhayan. Ako ang Nogi Sianggonok. Ang pamilya ni Marco ay nakmula sa isang maliit na bayan sa Leyte, maraming kamag-anak. Isang ate, isang bunso na babae at isang bunsong lalaki. Nang mag-asawa kami, tumulong ang aking mga magulang sa malaking bahaging presyo ng kondominium na ito. Ang pamilya ni Marco ay nagbigay lamang ng simbolikong halagang 200,000 piso habang ang monthly amortization ay pangunahing ako ang nagbabayad. Inaalagaan ni Marco ang pang-araw-araw na gastos, pagkain ng mga bisita at transportasyon. Ngunit sa huli, ang pinakamalaking gastos sa bahay na ito ay nakmumula pa rin sa aking bulsa. Dati, akala ko ay hindi iyon problema. Basta't mabait si Marco bilang asawa, basta't mapayapa ang aming pagsasama, ibig sabihin ay tama ang aking napili para itayo ang pamilya. Hindi ko lang inasahan na ang presyo ngang salitang maksamang magtayo ay ang hayaan ang buong pamilya ng aking asawa na pumasok sa aking buhay nang walang pahintulot, guluhin ang lahat ng hangganan at ituring itong karaniwan. Sa unang taon pagkatapos naming mag-asawa, pumunta ang aking biyenang babae at nanirahan sa amin ng halos 3 buwan sa dahilang alagaan ang bagong manugang. Ang 3 buwang iyon ang siyang nagpaliwanag sa akin kung ano ang pakiramdam ngang mamuhay sa sarili mong bahay nang hindi mo makontrol kahit isang sulok nito. Pinagsama-sama niya ang aking mga pampaganda, sinabi niyang ang mga kemikal na isinasalagyan ng mukha ay sisira lang sa balat. Pinuna niya ang aking pabango, sabi niya ay amoy sosyal at malakas, at pinalitan niya itong langis ng lemongrass na nakakasakit ng ulo sa lakas ng amoy. Ang aking nga damit, maeleganteng suit na ginagamit ko sa trabaho, tinawag niyang mahalay at walang delikadeza. At walang atubiling isinilit niya ang maito sa supot para ipadala sa mga kamag-anak sa probinsya. Nagreklamo ako, nagalit, umiyak. Ngunit sa tuwing mangyayari ito, iisa lang ang tugon ni Marco, sige na, mahal, taga-probinsya si nanay, hindi sanay sa pamumuhay sa lungsod. Nag-alala lang siya sa iyo. Magbigay ka na lang konting konsesyon kay nanay, huwag na nating palakihin ang ganitong maliliit na bagay. Sa una, naririnig ko ang mga katagang iyon at naisip ko na mahirap ang kanyang sitwasyon, ngunit pagkatapos kong marinig ito ng paulit-ulit,
napagtanto ko na hindi siya nahihirapan. Sanay na lang siya na isakripisyo ang aking damdamin para mapanatili ang kaayusan ng kanyang pamilya. Umatras ako ng isang hakbang, saka pa isang hakbang, at patuloy akong umatras. Hanggang sa natakpuan ko ang aking sarili sa gitna ng aking sariling bahay, ngunit pakiramdam ko ay bisita lamang ako at hindi ang may-ari. Sa ikalawang taon, nasanay na ang makamag-anak ng asawa ko na dumayo sa amin. Sa tuwing pumupunta sila sa Cebu para sa negosyo o bakasyon, tig-isang gabi silang natutulog sa amin at pagkaraan ay 2-3 gabi. Kalaunan ay naging regular na ang misa-misang pagtitipon na pinipilit akong umuwi ng maaga mula sa trabaho para pumunta sa palengke, magluto at maglinis. Sa tuwing mangyayari ito, laging may sabi si Marco ng walang pag-aalinlangsanan, "Pamilya natin sila, mahal. Bakit mo pa problemahin, maluwag ang bahay natin? Nagmamahal sila sa iyo, kaya madalas silang bumibisita. Nagmamahal, hindi ko alam kung nasaan ang pagmamahal na iyon. Nasa pagpapahintulot ba ito sa kanilang maanak na tumakbo ng nakasandal ang masapatos sa aking bego na cream na sofa? Sa pag-iwan ng mga plato at baso na marumi pagkatapos kumain, at sabay na nagpapalagay ng TV ng malakas sa sala? O nasa ugaling aking biyenang babae na habang ngumunguyang ang prutas na binili ko ay nagrereklamo na mahal ngunit walang lasa, na hindi kasing tamis ng mangga sa probinsya? Minsan, nagising ako ng halos hating gabi para linisin ang kusina, hugasan ang mesa, itapon ang basura, at ayusin muli ang maunan na ibinatoeng manggabata ng walang ingat. Dumaan si Marco habang humihikap ng malaki, naglilinisan kapapala ng ganyan. Bukas na lang iyon. Tinitigan ko siya, sino naman ang gagawa bukas? Nanahimik siya sandali, saka nagsalita, "Ikaw na lang yun, tapos ka rin agad." Ang salitang "tapos ka rin agad", dalawang salitang mukhang magaan, ngunit sapat upang balutin ang lahat ng aking pawis, inis, at damdamin na parang isang palaboy sa sariling tahanan. Mula noon naging mas tahimik ako. Hindi dahil wala na akong nararamdaman, kundi dahil nagsimula akong maunawaan. Sa kasal na ito, sa tuwing ipinaabot ko ang aking kakulangan, hindi ko natatanggap ang pag-unawa, tinatanggap ko lang ang sermon tungkol sa pagpaparaya. Samantala, nagiging mas pamilyar ang pamilya ng aking asawa sa pagpasok sa aking bahay na parabang sarili nilang tahanan. Binubuksan nila ang ref ng gusto nila, pinipili ang silid para matulog, nag-order ng pagkain, at kahit na tinutukoy kung paano ko sila dapat pagsilbihan. At ngayong gabi, ang mensahe sa group chat ay ang rurok ng walang hiyang pag-aasteng iyon. Hindi nagtanong ang aking biyenang babae, nag-anunsyo siya, hindi kinonsulta ni Marco ako. Direkta na siyang tumanggap sa ngalan ko 16 na tao, isang handaan ng hapunan, sa condominium na binili ko gamit ang halos lahat ng aking iPhone. Bumalik ako sa sala. Sa labas ng malaking salamin, ang mailaw ng lungsod ay kumikislap tulad ng isang matingkad na kumot. Sa lubang bahay, tahimik, mayos, at may amoy ng cedar essential oil na gusto ko. Dahan-dahan akong lumakat sa bawat sulok ng bahay. Makirot at malamig ang aking puso. Sa loob ng 3 taon, napakarami na akong pinagbigyan. Pinagbigyan sa pagsasalita, sa privacy, at kahit sa karapatang makaramdam ng pagod sa sarili kong tahanan. Nag-vibrate ang aking telepono. Personal na mensahe mula kay Marco. "Mahal, gusto lang ni nanay ng pagtitipon at saya-saya. Matagal na rin naman hindi nakita-kita ang makamag-anak. Pakiusap, tulungan mo kami sa pagkakataong ito. Pangako ko, makakatulong ako mula simula hanggang katapusan, hindi kita papagod." Binasa ko ang katagang iyon ng paulit-ulit. Naisip ko pa ang kanyang mukha habang naktatype ng mensaheng iyon. Siguradong may kumpiyansang nakangiti, naniniwala na matamis at mapag-unawa ang sinabi niya. Kakatwa, sa pagkakataong ito ay hindi na ako nalungkot. Nakaramdam na lang akong katawa-tawa. Makakatulong ako mula simula hanggang katapusan tulad ng dati ba? Tulad ng nung 2 lang ang plato na dinala niya sa mesa at inaangkin na tumulong na siya. Tulad ng nung naupo siyang uminom ng tsaa kasama ang mga kamag-anak pagkatapos kumain
habang ako'y abala sa paglilinis ng mga labasan ng labanan ng hanggang madaling araw, inilapak ko ang telepono sa mesa. Isang damdaming natagal ng nakabaon ay biglang nakahanap ng tamang hangin at nag-alap na parang maliwanag na apoy. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nag-isip ngang pagbibigay konsesyon. Nag-isip akong umalis. Hindi umalis para makbanta. Hindi rin dahil sa sandaling galit umalis sa tamang sandali upang ang mga taong lagi na lang itinuturing ang aking sakripisyo bilang obligasyon ay maramdaman nila mismo kung ano ang pakiramdam ngang mapabayaan sa gitna ngang isang malaking handa ng bala ng makluluto. Binuksan ko ang telepono ng mahinahon, sinuri ang aking schedule sa katapusan ng linggo. Pagkatapos ay binuksan ko ang isang app para mag-book ng flight. Habang lumilitaw ang mga address at destinasyon sa screen, tumaas ang sulok ng aking labi ng kaunti. Bukas ang gabi, magaganap pa rin ang handaang iyon, ngunit ang taong magluluto, maglilingkod, at laluno ng pait ng walang imik tulad ng dati hindi na iyon ako. Kinabukasan ay nagising ako ng mas maaga kaysa dati, hindi dahil may apurahang trabaho, kundi dahil malinaw na sa aking isip ang aking plano. Lumakad ako ng normal sa bahay, naghandang kape, binuksan ang kurtina, diniligan ang mahalaman sa balkonahe. Lahat ay kalmado hanggang sa naramdaman ko mismo na kakaiba. Marahil, kung ang isang tao ay matagal nang naktiis at tunay na nagdesisyong bitawan, hindi na nagugulo ang puso niya tulad ng dati. Ang nananatili ay linaw, isang linaw na halos malupit. Lumabas si Marco mula sa kwarto habang isinisuksok ang kanyang polo sa pantalon. Tinanong niya ako, "Maaga ka pala, mahal. Mamaya, uwi ako ng maaga pagkatapos ng trabaho. Dadaanan ko muna ang supermarket para bumili ng ilang bagay. Ikaw naman, subukang umuwi para ihanda ang lahat ha." Hindi ko siya tiningnan. "Ano ang gusto mong ihanda ko?" Medyo nagulat si Marco. "Handa ang hapunan," sabi na ni nanay sa group. May sinabi si nanay sa group, ngunit sumang-ayon ba ako? Ang tanong ko ay agad na nagbago ang kanyang mukha. "Clara, wag ka na naman ganyan. Isang beses lang naman kumain. Isang beses lang kumain." Inulit ko ito ng dahan-dahan. Magaan parang bato ang pakinggan. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Marco. "Kaya ka nagbibilang-bilang ulit, bisita ang pamilya, kumain kasama ng isang beses, bakit mo naman ginagawang malaking problema?" Tumawa ako. Siguradong nakpainit sa kanya ang aking pagtawa dahil nanahimik siya ng ilang segundo. Ibinaba ko ang aking tasang kape. "Pamilya mo ang darating. Bakit kailangan akong magsilbi? Kasi asawa mo ako. Asawa mo. Kaya ang asawa mo ay magluluto para sa 16 na tao. Linisin ang kalat ng 16. Tiisin ang pamangkin mong nagdudungis ng sala. Pakinggan ang mga utos ng iyong ina at sa katapusan ay ngumiti pa at magpasalamat dahil bumisita sila." Pinisil ni Marco ang kanyang malabi. "Mayos naman ang pagsasalita mo, hindi ba? Nasaan ang mali sa sinabi ko?" Tumayo siya at itinula ang upuan na nakpalabas ng malagim na tunok sa sahig. "Lagi ka na lang nakpapalaking bagay. Matanda na si nanay. Gusto niyang makita ang mga apo. Anong masama doon? Maluwag pa naman ang bahay natin. Mas mabuti tayo kaysa sa iba. Tumulong sa pamilya ng kaunti, ano ang hirap nun?" Tumayo rin ako, ngunit kumpara sa kanya, napakatahimik ng aking boses. Ang pagtulong ay kapag alam ng tao kung paano magtanong, alam kung paano gumalang, at alam ang hangganan. Kagabi sa group, nag-anunsyo si nanay mo parang isang utos. Tinanggap mo iyon sa ngalan ko na parabang ako ay katulong sa bahay na ito. At ikaw, mula simula hanggang ngayon, ni minsan ay hindi mo tinanong, "Pagod ka ba? Gusto mo ba? Handa ka ba?" Tinitigan ako ni Marco, puno inis at kalituan. Marahil ay hindi talaga niya naiintindihan o naiintindihan niya, ngunit napakatagal na niyang isinasantabi ang aking madamdamin para pangalagaan ang kapayapaan kanyang pamilya. Ibinaba niya ang kanyang boses at lumipat sa tono ng pangangarap na karaniwang ginagamit niya. "Mahal, alam ko pagod ka, pero para sa akin, isang beses na lang ito ha. Isang beses na lang. Isang beses na lang, hindi ko na ito gusto pang marinig pa."
Sa loob ng 3 taon, sa tuwing may handaan, isang beses na lang, magtiis sandali, subukan pa ng isa pa, kaawaan mo si Marco. Sige na, isang beses pa lang. At ang bawat isang beses na lang ay naktipon-tipon naging isang kasal kung saan lagi akong ang kailangang magbigay ng konsesyon. Tinitigan ko siya ng matagal at nagtanong, Marco, naalala mo pa nung dinala ni Ate Rica ang kanyang 2 anak? Ginudusgos nila ang Crayola ang buong pader ng sala, nanahimik siya. Naalala mo si Kuya Dante, ang kaibigan ng kapatid mong si Nico? Nagdala-dala siya ng matropa, naginom sa bahay natin at nagsuka sa karpet, kailangan kong lumuhod para linisin kinaumagahan. Hindi pa rin siya naksalita. Naalala mo noong binuksan ni nanay ang aking aparador at kinuha ang bestida ko na bagong bilhin na sinabi nitong hindi akma para sa isang anak bahay at ipinadala sa kamag-anak sa Leyte. Nanahimik si Marco, lumapit ako ng kaunti, malinaw ang bawat salita ko. Naalala mo lahat iyan, pinili mo lang na magkunwaring nakalimutan. Ang hangin sa kwartong iyon ay parang nagelo. Ibinaling ni Marco ang kanyang mukha. Tumigas ang kanyang panga. Ilang saglit ang lumipas bago niya sinabi ang isang pangungusap na lalong nakpalamiig sa aking puso. Kung gayon, kung sa tingin mo ay bahay mo ito, ang pera mo ang mas malaki, kaya ikaw ang mas may kapangyarihan, wala na rin akong masasabi. Tinitigan ko siya, lumalabas na ang tunay. Pagkatapos na, lahat na ito, ang narinig niya ay, hindi ang aking kalungkutan, hindi ang aking pagod, hindi ang palihim na sigaw, na tulong na pinigil ko sa loob ng maraming taon. Ang narinig niya ay ang naangkop na pagkahumaling ng isang lalaking nadisturbo ang kanyang ego. Tumango ako, yan ma ko, mas mabuti na walang ibang sabihin pa. Ako rin, hindi na ako nagsasalita pa. Lumiko ako at pumasok sa kwarto. Sa likuran ko, tinatawag niya ako, Clara. Hindi ako huminto. Binuksan ko ang aparador, kinuha ang maliit na maleta na cream ang kulay na karaniwang nakalagay sa itaas na bahagi ng istante. Ang maletang ito ay bilhin ko para sa aming maikling paglalakbay na magkasama. Simula nang mag-asawa kami, halos hindi na ito nagagamit sa layunin nito. Ang bawat bakasyon ko ay laging napapospono dahil sa trabaho o napuputol ngang biglaang plano ngang pamilya nga asawa. Pumasok si Marco sa kwarto. Nakita niya ang maleta sa aking kamay, natago ang kanyang tinik. Anong gagawin mo? Yumuko ako at nagsimulang ilagay ang ilang pamumunan. Mga paghahanda para saan? Kung masyadong maraming tao bukas ng gabi, natatakot ako na hindi ko kakayanin. Sumulong siya at hinawakan ang hawakan ng maleta. Huwag ka mag-joke, Clara. Itinagas ko ang aking mukha. Hindi ako nagjo-joke. Iniisip ko ang aking sarili. Isang beses na lang, tinitigan niya ako ng matagal. Para bang nakita niya ang isang estranyo sa harap niya, natural lang iyon. Sa loob ng 3 taon, kilala niya lamang ang Clara na marunong magtiis, lunukin ang galit, at ayusin ang kalat na iniwan ng kanyang pamilya. Hindi pa niya nakilala ang Clara na matapang na tumitingin sa kanya at nagsasabi, hindi, sa sala, patuloy na nagfi-vibrate ang aking telepono. Kahit hindi ito tiningnan, alam ko na ito ay ang aking biyanang, babae na nagpapadala ng mensahe sa group marahil ay nagdadagdang pagkain sa menu o nagbabago ng order o nagtatanong kung anong tsokolata ang isasama, kung anong brand ng soft drinks. Napagtawanan ko na ang sarili ko. Wala pa man silang narirating, ngunit naging lugar na nila ang condominium na ito, isang lugar na naghihintay para sa kanilang kasiyahan habang ako, ang may-ari nito, ay dahan-dahang itinutulak na maging libreng katulong. Isinara ko ang zipper ng maleta ng dahan-dahan, ngunit ang tunok ng zipper na kumalat sa tahimik na kwarto ay parang isang huling tuldok. Hindi ko agad iniwan ang bahay ng umaga na iyon. Nagbihis pa rin ako para sa trabaho, naglagay ng lipstick at kinuha ang aking bag tulad ng dati. Ang pagkakaiba ay bago ako humakbang papalabas, lumingon ako at pinagmasdan ng kaunti pa ang aking condominium. Ang sinang ng umaga ay pahilik na dumaan sa cream na kurtina
at sinasabuogan ng liwanag ang beig na sofa na naktagal ng 1 buwan bago ko pinili ang tela. Ang kahoy na mesa gawa sa nara ay kumikislap sa ilalim ng nakabitay na ilaw. Ang histante, NGMH, libro, sa padera y mayos parintulad, NG lahing hinagawa ko, bawat bagay, sa bahay na ito, ay may bakas, NG aking MH kamay. Bawat sulok ay bunganga aking pagsisikap, panlasa, at tiyagang mag-ipon ng paunti-unti para mapaganda ito. Ngunit sa ilang oras na lang, sisisirin ng isang grupo nga tao ang lugar na ito, tatahakin, maalikabok, pipintasan at isiping may karapatan sila rito. Nakatayo si Marco sa pintuan, ang kanyang tinig ay mas malamig kaysa sa kanyang mukha. Umuwi ka ng maaga mamayang gabi. Lumingon ako sa kanya. Paano kung hindi ako umuwi? Nagdilim ang kanyang mata. Subukan mo, hindi na ako sumagot. Diretsong pumasok sa lift, nagsara ang bakal na pinto. Nawala ang mukha ni Marco sa makitid na pagitan, ngunit ang kanyang banta ay nanatili sa aking isipan. Dati ang tingin lang niya ng nakafrown o ang pagbabangang kanyang boses ng ganun sapat na iyon para maramdaman ko ang pagkakamali ko. Magpapalembeng ako, mahahalinang mangako sa aking sarili na huwag na palakihin pa ang problema. Ngunit ngayong umagang ito, sa pag-alaala ko sa tingin na iyon, isang bagay lang ang malinaw kong nakita, hindi siya takot na malungkot ako. Takot lang siyang hindi na ako susunod sa kanya. Sa maghapon, halos hindi ako makapag-focus sa trabaho. Hindi dahil sa kalituhan, kundi dahil sa lakas ng aking isipan. Binuksan ko ang presentation file, na-edit ang bawat linya, nakpadala ng email. Ngunit sa aking isip, ino-organize ko ng hakbang-hakbang ang aking pag-alis. Hindi ako makikipaglaban, hindi makikipagtalo sa harap ng maraming tao, at hindi rin ako magsasabi ng tahimik sa tabingang kanilang handaan habang tinutukoy ako ng aking biyanang baba at ginagawang tugon ang aking pagod tulad ng dati. Pababayaan ko na lang silang maramdaman mismo ang bungangang kanilang ginawa. Malapit na tanghali, patuloy na nag-vibrate ang aking telepono. Group chat, binuksan ko ito. Nakpadala ang aking biyanang babae ang isang serye ng mga mensahe. Clara, huwag kalimutang bumili ng tilapia na sariwa, lutuin na inihaw, gusto ni Tito Romy noon. Saka kailangan may kare-kare. Huwag mong bilhin ang lechon na cheap, malansa ang lasa, magdagdag ka rin ng buko salad para sa dessert, at huwag kalimutan ang Royal brand na Royal ha, hindi yung ibang soft drinks, matamis kasi. Agad na sumunod ang kanyang ate na si Ate Marites. Ate Clara, huwag kalimutang gumawa nga adobong manok ha. Paborito iyon nga bata ko. Ang bunsong babae na si Nicha naman ay nagpadala ng sticker ng tawa. Ate Clara, pwede ring yogurt para sa mga bata, yung low sugar. Tinitigan ko ang screen. Piniga ang aking malabi. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung may oras ba ako. Wala ni isang na kunwari man lang na magalang tulad ng kung hindi masyadong abala. Patuloy silang nag-order na parang nasa isang paboritong restaurant sila. At ako ang chef, ang cleaning staff, ang cashier, at ang babaeng kailangang ngumiting mainit sa pintuan. Pinatay ko ang screen ng telepono, ngunit wala pang 10 minuto tumawag si Marco. Sinagot ko, kumain ka na. Ang boses niya ay pabayaan lang. Nakita mo na ba ang mga mensahe sa group? Nakita. Pag-uwi mo mamaya, dumaan ka muna sa palengke ha, mahal. Kailangan ko pang dumaan sa terminal para sunduin si nanay at ang pamilya ni Ate Marites. Tumawa ako. Ang aking pagtawa ay nagpainit sa kanya siguro dahil nanahimik siya ng ilang segundo. Marco, tatanungin kita ng isang bagay. Sa tingin mo, mas katulad kong iyong asawa, ong libreng katulong buong pamilya mo? Agad siyang suminghal, nandiyan ka na naman. Bisita ang pamilya, kumain ng isang beses inilalaki mo na naman lahat. Ako ang nagpalaki. Mula kagabi hanggang ngayon, sino ang nagpilit ng gusto nila? Pakinggan mo ako. Ang bahay na ito ay hindi istasyon ng bus, hindi rin restaurant. At wala akong anumang obligasyong magsilbi sa buong pamilya mo dahil gusto nilang pumunta. Sa kabilang dulong linya, mabigat ang hangin. Pagkatapos ay sumagot siya,
puno ngang pinaheldang galit. Gusto mo ba akong mapahiya sa harap ngang pamilya ko? Ipinikit ko ang aking mga mata. Doon na lang lagi napupunta sa hiya, lagi tungkol sa kanyang pride. Habang ang aking pagod, ang aking kahirapan, ang aking hiya sa sarili kong bahay hindi naging paksa na karapat-dapat pag-usapan, nagsalita ako ng dahan-dahan. Kung ang isang lalaki ay kailangang pilitin ang kanyang asawa na paksilbihan ang buong pamilya niya para lamang mapanatili ang kanyang mukha, walang halaga ang mukha na iyon, isinara ko ang tawag. Sa pagkakataong ito ay hindi nanginig ang aking makamay. Sa halip, sa aking puso ay may kakaibang damdamin na lumitaw, magaan, napakamagaan, anupat natakot pa ako sa sarili ko. Isang oras bago mag-alas 5 hapon, umalis ako ng maaga sa opisina, ngunit hindi ako umuwi. Dumaan muna ako sa bangko. Ang aking personal na savings account na binuksan ko 2 taon na ang nakaraan ay hindi naman malaki ang laman, ngunit sapat para mabuhay ng maayos sandali nang hindi umaasa sa sinuman. Pagkatapos, dumaan ako sa isang convenience store at bumili ng bagong SIM card. Nakatayo ako sa harap ng cashier, nakatingin sa maliit na SIM sa aking kamay. Pakiramdam ko ay parang isang pintuan ang nagbubukas, isang pintuan ng walang paulit-ulit na katokng biyanang babae, ng walang mensaheng nag-uutos, ng walang tawag na humihiling sa akin na magbigay konsesyon para sa kapakanan ni Marco. Nagpatuloy ako sa isang tindahan ng maleta. Ang cream na maleta na inilabas ko kanina ay sapat lamang para sa ilang damit. Bumili ako ng isa pa mas malaki, kulay abo, magaan at matibay. Ngumiti ang tindera at nagtanong, "Mano-manong biyahe na kayo, ate?" "Oo," sagot ko habang tinitingnan ang aking sarili sa salamin sa kabila. Kalmado ang aking mukha, kalmado hanggang sa mag-akala ang iba ay ordinaryo lang ang pagbiyahe ko. Sinagot ko, "Oo, marahil medyo matagal." Pagkatapos lumabas sa tindahan, umupo ako sa isang cafe sa tapat ng mall, kinuha ang telepono at binuksan ang app ng home security camera. Nakasara pa ang pangunahing pintuan, maayos pa ang sala, ngunit alam ko na malapit na itong mawala ang katahimikan. Sulyap ko sa orasan 4:30. Ilang oras na lang at sisirain ng isang pangkat na mga tao ang condominium na iyon nang may ugaling para sa aming kasiyahan ito. Nakasandal ako sa upuan, dahan-dahan kong hinalo ang tsaa sa harap ko. Sa unang pagkakataon pagkatapos na maraming taon, hindi ko nararamdamang tumatakbo ako para pasayahin ang sinuman. Tahimik lang akong nakaupo, handa nang bawiin ang sarili kong buhay. Eksaktong 4:30, lumabas sa screen ang larawan ni Marco na kilala ko. Pumasok siya sa pintuan. Unang pumasok habang may 2 malaking shopping bag. Sa likuran niya ay ang aking biyanang babae. Pagkatapos ay ang ate at bunso ko na baya. Sinundan ng ilang bata na nagtatakbuhang pumasok tulad ng mga ibong pinalaya sa kulungan. Nakaupo sa cafe, tinitignan ko ang bawat frame sa screen ng aking telepono at dahan-dahang lumalamig ang aking dibdib. Pagpasok ng aking biyanang babae, agad niyang inilibot ang kanyang tingin sa buong sala. Malakas ang kanyang boses. Medyo maayos din ang bahay. Sabi ni Marco, magino raw maglinis si Clara. Tuminawa ang aking ate na bayaw. Kung hindi siya maglilinis, sino pa ba? Normal lang, babae ang bahay, dapat maayos. Isang magaang na pangungusap na sapat para matawa ng malakas sa gitna ng cafe. Babae ang bahay, kailangan malinis ang bahay. Habang ang lalaki ay nakatayo lang sa gitna, nag-enjoy sa lahat, saka magbibigay ng isang papuri na parabang sapat na iyon bilang kontribisyon. Nagsimula nang tumakbo ang mga bata dito't dun. Isang bata ang umakyat sa sofa, tinatapakan ang cream na sandalan na pinangalagaan ko nang hindi ko pinahintulutang may lagay na pagkain doon. Nanonood ako ng walang ekspresyon. Kung mangyari sana ito nun, siguradong nagpanik na ako o nagmadaling umuwi. Ngunit ngayon, tahimik na lang akong nakaupo. Kasi sa pagkakataong ito, hindi na ako magliligtas na kahit ano. Nag-vibrate ang aking telepono. Si Marco. Pinalipas ko ang pagtatawag hanggang matapos. Bago ko kunin ang tawag, narinig ko ng malinaw,
ang matunok sa likuran mabata na sumisigaw, malakas na TV, at ang boses ng aking biyenang babae na tumatawag ng malakas. Pinilas ang linya ni Marco, hindi na controlled ang tinig, malakas at mainit. Nasaan ka na? Nasa labas. Labas na saan? Sa palagay ko, mas mahalaga ang tanong kung uwi ba ako o hindi. Binaba ni Marco ang kanyang boses, ngunit maririnig ko malinaw ang ingay sigaw ng mabata, TV ng malakas, at ang malakas na tawag ng aking biyenang babae sa likuran. Clara, huwag mo itong gawing malaki, nandito na ang lahat, umuwi ka na. Tinitigan ko ang baso sa harap ko, napakatahimik ng aking boses, naalala ko ang malinaw na sinabi ko ngayong umaga, at naalala ko rin na hindi ka kailanman nagtanong sa akin kung gusto ko ba ang handang ito. Sa kabila ng linya, nagsimulang maririnig ng malinaw ang boses ng aking biyenang babae. Sabihin mo sa kanya na umuwi siya. Punta na siya kahit saan pagkatapos, ngunit magluto muna siya. Narinig ko ito at nanlamig ang aking likod. Kahit sa sandaling ganito, pakain pa rin ang iniisip niya. Hindi kung bakit umalis ang kanyang manugang. Hindi ang kasal ng kanyang anak na nasa bingit na. Ngunit, magluto muna siya. Hinikpitan ko ang hawak ko sa telepono. Marco, pakinggan mo ngang mabuti. Hindi ako babalik. Kung nahihiya ka, kung nahihirapan, kung hindi mo kaya ayusin ang pamilya mo, problema mo na iyon. Simula ngayon, huwag mo nang ituring na problema ko iyon. Isinara ko ang tawag. Sa pagkakataong ito, direkta ko itong binablok sa aking pangunahing telepono. Lumipat ako sa bagong SIM card, inilagay ito sa aking pang-reserve na telepono at nagpadala ng maikling mensahe sa aking ina, Nay, bumalik ba ako sa inyo ngayong gabi, ilang araw lang? Wala pang isang minuto, sumagot ang aking ina, May problema ba anak? Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng matagal, parehong tanong. Nasa loob ng maraming taon ay bihira akong marinig mula sa pamilya nga aking asawa, hindi nasaan ka. Hindi ano ang ginagawa mo, kundi may problema ba? Sumagot ako. Medyo pagod si Clara. Gusto kong umuwi sa inyo. Agad sumagot ang aking ina. Umuwi ka na, anak. Lagi kang tinatanggap ngang bahay na ito. Sa isang pangungusap lang, napayak na ang aking mata. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa labas ng salaming bintana. Ang daan ay nagsisimula ng magniningning sa mailaw. Ang trapiko sa labas ay makapal pa rin tulad ng dati, napakalaking lungsod, napakaingay. Ngunit may mga sandali nun na naramdaman ko na wala akong lugar para huminga hanggang sa ipadala ng aking ina ang apat na salitang iyon, lagi kang tinatanggap. Binuksan ko ang app para mag-book ng flight patungong Cebu ngayong gabi. Nakita ko ang ilang bakanteng upuan. Agad kong in-reserve. Tapos na. Umupo akong tahimik ng ilang sandali, naramdaman ang malakas at matibay na tibok ng aking puso. Walang panginginig, walang pag-aalangan, walang pagkakasala. Sa parehong sandaling iyon, ipinakitang kamera sa bahay ang eksena ng aking biyenang babae na nagpunta sa kusina. Binuksan niya ang ref at nanatiling nakatayo ng walang kibo. Halos maisip ko na ang kanyang mukha sa sandaling iyon. Ang ref ay may tubig lamang, ilang piraso ng prutas, yogurt na binili ko para sa sarili ko, at simpleng ulam para sa dalawa lang. Wala ni anumang karne o isda, walang sabaw na inihanda, walang sangkap na hiniwa na, walang tray na may inihandang pagkain na naghihintay para maluto. Lumingon ang aking biyenang babae at malakas na sumigaw ngang pangalan ni Marco. Ang kanyang boses ay napakataas na kahit ang mikroponong kamera ay parang bumistay sa tunog. Nasaan ang pagkain? Tumakbo rin ang aking ate na bayaw sa kusina at binuksan ang naistante. Hala, bakit wala? Nagsimulang magbago ang mukhang mga nasa sala. Patuloy ang pagtawa ng mga bata sa labas, ngunit ang matatanda ay nagsimulang magpahayag ng pagkabigo sa kanilang nga mukha. Pinanut ko ang ex ng ito. Dahan-dahang kumapit ang isang ngiti sa aking mga labi. Hindi ito para sa kasiyahan lamang, kundi dahil sa unang pagkakataon, ang kakulangan ay hindi lang nakararamdaman ako. Sa unang pagkakataon,
Ang mataong laging umaasa sa akin bilang isang bagay na natural na may silbi ay nagsimulang maramdaman na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanilang nga paa. Patuloy na nag-vibrate ang aking screen. Ang aking biyenang babae, ang aking 8 at bunso ko na bayaw ay sunod-sunod na tumawag. Tiningnan ko ang maito ng isa-isa, hindi sinagot. Pagkaraan ng ilang sandali, puno ng mensahe ang group chat. Isinulat ng aking biyenang babae ang serye ng mamansaheng punong galit. Clara, nasaan ka na? Umuwi ka na agad. Nandiyan na ang lahat. Ganito ang ugali ng manugang walang delikadeza. Binasa ko ang ilang linya nito, dahan-dahang huminga, at kinuha na ang aking bag para tumayo. Panahon na para umalis sa lungsod na ito ng ilang araw. Pabayaan silang harapin mag-isa ang hapunan na inakala nilang ipinanganak akong pagsilbihan ito. In-order ko ang isang grab patungong airport habang maliwanag pa lang ang langit. Sa biyahe, binuksan ko pa rin ang kamerang bahay. Hindi ko alam kung gusto kong matiyak na inaasahan ko ang lahat o kasi bahagi nga. Akin ay gusto pang makita ng sariling mata ang sandali kung kailan ang buong pamilyang iyon ay napilitan harapin ang katotohanang matagal ko nang itinataglay ng mag-isa. Sa screen, nagsimula na ang kaguluhan sa sala ng aking bahay. Nakatayo ang aking biyenang babae sa gitna ng silid, mga kamay sa baywang, masim ang mukha. Ang aking 8 na bayaw ay paulit-ulit na lumalabas-pasok sa pagitan ng kusina at sala, binubuksan ang bawat drawer. Ang aking bunso na bayaw ay yakap ang anak niya na iyak, walang tigil na nagrereklamo ang labi, umiyak na ang mga bata dahil gutom na. Samantala, si Marco ay nakatayo sa gitna ng lahat, hawak ang telepono sa isang kamay, kamay sa baywang sa isa. Ang mukha niya ay halong galit at kalituhan. Hindi ko pa nakita siyang ganun nababalisa. Kadalasan, sa tuwing pumupunta ang kamag-anak, laging kalmado si Marco. Kailangan lang niyang ngumiti, magbigay ng inumin, umupo at makipagwentuhan. Minsan ay pumasok sa kusina para magtanong ng pabulaklak kung okay ba ang lahat. Ang pinakapagod na bahagi, ang pinakamarumi, ang pinakanakakapagod na bahagi ay ako ang tanggap. Dahil doon ay may panahon siya para maging anak na maasikason, pamangkin na maaasahan at lalaking may pride sa harap ng kanyang pamilya. Ngayong gabi, wala ako sa likuran niya at ang maaliwalas niyang larawan ay nasira ng mas mabilis kaysa sa inakala ko. Bumaba lang ako sa taxi sa airport nang nag-vibrate ang aking pang-reserve na telepono, isang hindi kilalang numero. Alam ko na iyon si Marco na gumagamit ng ibang telepono. Nakatayo ako sandali sa labas ng lobby, tinitignan ang numerong kumukurap ng ilang segundo, saka ko sinagot ito. Agad na maririnig ang kanyang boses, paos at tight. Nakarating ka na rin. Nasa airport na ako. Sa kabilang dulo, lubhang tahimik. Napakatahimik hanggang sa maririnig ko ang isang tao sa likuran na nagtanong, kinausap na. Ano ang sinabi? Ilang segundo ang lumipas, pagkatapos ay naririnig muli ang boses ni Marco, tight tulad ng isang PC na malapit ng maputol. Loko-loko ka. Dahil sa isang handaan ay ganito ka na. Tinitignan ko ang flight information board sa harap ko. Patag ang aking boses. Hindi dahil sa isang handaan, kundi dahil sa 3 taon. Lahat kayo ay naniniwala na obligasyon ko ang magluto ng hapunang iyon. Nagsimula siyang sumiyal. Huwag mo akong kasama sa lahat kayo. Sinabi ko ng tuwiran, sinasabi ko lang ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay ang condominium na ito, ang pamilya mo na pumupunta doon at nag-utos ng pagkain para bang ina nila ako. Clara, umuwi ka na. Nandito ang lahat ng tao, hindi na ako babalik. Kung nahihiya ka, kung nahihirapan, kung hindi mo kaya ang pamilya mo, problema mo na iyon. Simula ngayon, huwag mo na ituring na problema ko iyon. Sa kabilang linya, may tunong isang bagay na tinampal ng malakas sa mesa. Marahil galit na si Marco, namumula ang mukha. Clara, huwag mo ito palakihin.
Kung hindi ka babalik ngayong gabi tumawa ako, hindi tawang masaya tawang ang isang taong sa wakas ay nakita ang lahat ng lumang taktika ng kalaban. Nagbabanta ka sa akin, hindi ako nagbabanta. Ngunit tandaan mo, hindi ako ang nag-udyok sa iyo hanggang dito ikaw. Isinara ko ang tawag. Sa pagkakataong ito, direkta ko ring pinatay ang pang-reserve na telepono at nagpadala ako ng mensahe sa aking ina sa orihinal na telepono. Nay, nasa airport na si Clara, mamayang gabi, darating na. Mayos na ang check-in, umupo ako sa waiting area at binuksan ang aking pangunahing telepono. Punong notification, mahigit 30 missed calls, 10 mensahe. Ang group chat ay patuloy na nag-iingay. Binuksan ko ang bawat mensahe. Ang aking biyenang babae ay nagpadala ng serye ng ma-voice message. Hindi na kailangan pang pakinggan para malaman ang nilalaman, ngunit pinindot ko ito. Clara, napakagaling mo talaga. Anong klaseng manugang ang umalis ng ganon, iniwan ang buong pamilya ng asawa niya ng nagugutom? Kung mayroon kang kahit kaunting delikadeza, umuwi ka na at humingi ng tawad. Ang susunod ay mula sa aking ate na baya. Keterlaluan ka, Clara. Matanda na si nanay. Kahit galit ka, dapat pag-isipan mo ang matatanda. Ang bunso ko naman na bayaw ay mas malambot ang tono ngunit bawat salita ay parehong tumatakas sa isang direksyon. Ate Clara, umuwi ka na lang muna, makipag-usap na lang kayo ni Kuya Marco. Nagpatuloy akong mag-scroll. Isang titangang asawa ko ay sumulat ng direkta sa group. Ang babae pagkakasal ay dapat na marunong tumanggap ng responsibilidad. Isang beses lang darating ang pamilya ng asawa para kumain drama naman ang ginawa. Lahat tayo ay babae rin naman, hindi lang ikaw ang may trabaho. Tinitigan ko ang pangungusap na iyon ng matagal. Marunong tumanggap ng responsibilidad. Muli ang dalawang salitang iyon. Kapag nagsimulang ipagtanggol ng babae ang kanyang sarili, agad natatawagin siyang wala sa lugar. Ngunit kung patuloy siyang gaano man pagod ipupuri siyang maunawain, masikason at mayos na asawa. Kinuha ko ang screenshot ng buong conversation sa group. Bawat pangungusap, bawat pang-away, bawat utos, bawat pagpilit, hindi ko alam kung kailangan ko ito sa hinaharap. Ngunit alam ko na sa pagkakataong ito, hindi ko napapayagan ang sinuman na sabihin na umalis akong walang dahilan. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa direksyon ng runway sa labas ng salaming bintana. Ang mailaw sa runway ay nakahanay tulad ng mahabang guhit ng liwana, isang eroplano ang dahan-dahang gumagalaw sa taxiway. Biglang naramdaman ng aking puso na napakaliwanag. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa wakas, hindi na kailangan pang magmadaling umuwi para ayusin ang kalat na hindi naman ako ang gumawa. Hindi na kailangang makunwaring magilif para mapanatili ang kasiyahan ng taong hindi naman nagpapahalaga sa aking dignity. Hindi na kailangang nakatayo sa makainit na kusina habang lulunukin ang maluha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, pinayagan akong huwag ng alalahanin ang sinuman. At ang damdaming iyon, kahit masakit, ay nagparamdam sa akin na buhay muli. Lumisan ang eroplano ng alas 9:30 na gabi. Habang nanginginig ang katawan ng eroplano at tumakbo ng malakas sa runway, pagkatapos ay dahan-dahang umaangat, nakasandal ako sa aking upuan at tinitignan ang mga twinkling lights ng lungsod na pababa sa ilalim ng basag na bintana. Ang Cebu City sa gabi ay maganda pa rin para bang walang naganap doon na sinumang kailangan munang lumunok ngang luha sa kusina hanggang hating gabi. Para bang walang naganap doon na isang tao ang nakatayo sa kondominium na binili niya mismo, ngunit naramdamang parang nakikiusap lang. Ipinikit ko ang aking mata. Ang tuwid na tunog ng makina nga eroplano ay nagparelax ng buong katawan ko pagkatapos ng isang araw na pag-iinat. Ngunit tinanggihan ng aking isip ang pahinga. Alam ko na softy na yon sa akin kondominium manghandaang iyon ay siguradong naging ganap na kaguluhan, may sip ko pa ang bawat eksena. Ang aking biyenang babae na nakaupo ng masim, ang aking ate na bayaw na naktatampo, ang aking bunso na bayaw na pagod na nag-aalaga ngang umiyak na anak.
Ang mabata na nagtatangis dahil gutom, at si Marco sa unang pagkakataon na nakatayo sa gitna ng lahat, napilitan harapin ang aking katayuan ng mag-isa. Hindi ko na binuksan pa ang telepono. Hindi ko na gusto pang marinig kahit isang salang mula sa kanila, dahil sa mga sandaling tulad nito, may mga tunok na kapag narinig mo kahit isang beses pa, sapat na ito para mabalik ka sa isang bilok na nagpapahirap. At ayaw ko nang bumalik. Tinanong ng flight attendant kung gusto ko bang uminom ng kahit ano, hiniling ko lang ang isang basong mainit na tubig. Habang hawak ang maliit na basong iyon ng makabilang kamay, bigla akong naalala ng magabing iyon kung kailan buong pamilya ng asawa ko ay dumadating. Kumakain sila, tumatawa, nanonood ng TV, nagpupuna, at pagkatapos ay natutulog. Naiwanan akong mag-isa na nag-ayos ng lahat. Puno nga maruruming pinggan ang lababo, malakit ang mesa sa mantika, punong bakas ng paang mabata ang sahig, nakakalat ang maunan ng sofa. Minsan ay nag-aayos akong halos mag-aalas 12 ng gabi at sumasakit na ang aking likod na mahirap na akong tumayo ng tuwid. Dumaan si Marco, mabilis na sulyap sa akin at nagsabi, tapusin mo na. Nagtanong ako, hindi mo tulungan ako, Marco? Humikap siya. Bukas pa, maaga akong trabaho. Naalala ko ang pagkakataong iyon na napalunok ako ng pinitik dahil kung nagsalita pa ako, siguradong sasabihin niyang nagbibilang-bilang ulit ako. Ang aking kasal ay hindi nasira sa isang malakas na sampal, isang murahe o isang makasalanang sitwasyon. Ang aking kasaw ay unti-unting kumupas dahil sa maliliit na bagay na tulad nito. Mga maliliit na bagay na inulit-ulit hanggang sa isang araw na lumingon ako at hindi ko na nakilala kung paano ako nabuhay sa loob ng 3 taon. Medyo naramdaman ng eroplano ang ilang magaan na turbulence. Ilang beses na nagugulat ang eroplano, isang maliit na bata sa harap ay nagulat at umiyak. Agad siyang niyakap at pinahupang ang kanyang ina. Pinanot ko ang eksena na sakit ang puso ko nang hindi inaasahan. Hindi dahil naawa ako sa bata, kundi dahil biglang napagtanto ko, kapag pakiramdam ng tao na mahina, ang pinaka-kinakailangan ay isang lugar na maari siyang yakapin at patahimikin. Habang ako sa loob ng 3 taon paulit-ulit na itinulak para dalhin ang lahat ng mag-isa, walang yumapos sa akin, walang nagtanong kung pagod na ako, walang nagsabi, sige na, pahintulutan mo akong tumulong. Kahit ang lalaking natutulog sa tabi ko ay sanay lang magsabi, sige na, sandali pa lang naman. Bandang alas 9:30 ang gabi, nagsimula nang bumaba ang eroplano. Ang mailawong Cebu City ay lumabas sa ilalim ng pakpak mahabang pita ang liwanag, mapayapa at pamilyar. Isinama ko ang telepono pagkalapag na eroplano. 2 mensahe lang ang nasa bagong SIM, isa mula sa network, isa mula sa aking ina. Pag nakapaglapag ka na, ipaabot mo sa amin, nandun na si Papa sa labas. Binasa ko ito, bumigla ang aking lalamunan, palagi lang ganon. Walang tanong, walang sisi, walang pagpilit na magpaliwanag agad. Simple lang, nakatayo at naghihintay. Pagkalapit ko sa arrival area at hinilang ang aking maleta, agad kong nakita ang aking ama. Nakatayo siya sa gitna ng masayang sumasalubong, nakasuot ng kulay abong jacket na matagal ko nang kilala. Ang kanyang matangkad at payat na katawan pamilyar sa akin. Patuloy na naghahanap ang kanyang mga mata ng mukha ko. Nang malapit na ako, agad niyang kinuha ang maleta ko. Pagod ka sa biyahe, anak. Sa isang salitang iyon lamang, nasunok na ang aking mamata. Okay lang si Clara, tay. Tinitigan niya ako ng ilang segundo, parang gustong magtanong ng higit pa, ngunit tumango lang siya ng dahan-dahan. Sa bahay na natin makukuwentuhan. Sa loob ng sasakyan, itinagilid ko ang aking ulo sa bintana. Ang Cebu sa gabi ay hindi masyadong maingay. Ang mahangin ay pumasok sa puwang ng salamin. Nakpatuhtok ang aking ama ng instrumental music na karaniwang pinakikinig na aking ina. Sa buong bayahe, hindi niya ako pinilit na magsalita. Ang katahimikang iyon ay hindi nagaapak sa akin.
Sa halip pakiramdam nito ay isang mainit na kumot na umakbay sa katawan ko pagkatapos ng maraming araw na ginaw. Nang makarating kami sa bahay, naghihintay ang aking ina sa pintuan. Pagkakita sa akin, nagmadali siyang lumabas. Pasok, anak. Nagpainit na si nanay ngang sopas. Nakita ko ang maliit na handaan sa mesa, 3 simpleng pagkain. Pritong bangus, utan bisaya, at ginisang gulay. Walang magarbo, walang komplikado, walang kailangang ipagmalaki. Ngunit pagkaupo ko, bigla na naman bumigla ang aking lalamunan. Kinuha nga aking ina ang isang piraso ng isda para sa akin. Kumain ka, humihirap ka. Hawak-hawak ko ang kutsara at tinidor, bahagyang nanginginig ang aking makamay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang pinakamasakit sa buong gabing ito ay hindi ang pagpipilitan ng pamilya ng aking asawa. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang napagod na akong panatilihin ang pagpipiligang iyon na sa mahabang panahon ay nakalimutan ko na ang pakiramdam ang pagtrato sa akin ng maayos. Isang bagay na sana ay karaniwan. Matapos kumain ng ilang subo, mahinahon na tanong ng aking ina, may problema ba kayo ni Marco? Itinaas ko ang aking mukha, tinitingnan ang mata ng aking ina na punong pagmamalasakit at lambot. Biglang nagbasag ang depensa na itinayo ko sa buong araw. Ibinaba ko ang aking kutsara, mapaos ang boses ko, pagod na si Clara, nay. Hindi na nagtatanong pa ang aking ina. Hinawakan lamang niya ang aking kamay. Nandito ka na, matulog ka na lang ngayon. Sa simpleng pangungusap na iyon, nalaglag ang aking maluha sa mangkok ng kanin nang hindi ko namamalayan. Mabilis ko itong pinunasan, ngunit nakita ng aking mga magulang. Huminga ng mabigat ang aking ama at nagbuhos ng isang basong tubig para sa akin. Anuman ang mangyari, nandito ang pamilya natin. Umupo ako sa gitna ng maliit na kusina ng aking magulang, nakarinig ng mahinahon na tunog ng kutsara na sumabon sa mangkok, naamoy ang mainit na sopas at dinidinig ang sarili kong pagiyak ng tahimik. Naramdaman ng puso ko na may isang bagay na nakputol at nakalaya. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal, hindi na ako mag-alala kung sino ang mag-ayos ng bahay. Hindi na ako mag-isip ng oras ng paglilinis. Hindi na ako maghihintay matas na utos. Anak lang akong aking ama at ina. At sa wakas, nakarating na ako sa lugar na hindi na kailangan ko pang makunwaring matatag. Natulog akong mahimbing hanggang halos alas 9 ng umaga, walang masamang panaginip, walang pagkagising sa tunog ng pintuan na binubuksan, walang pagising sa hating gabi dahil sa tunong sinalas na ginagalaw sa labas ng kwarto o tunong umiyak na bata o boses ngang biyanang babae na nagpapagising para gumawa ng tsaa. Nang magbukas ng mata ko, humiga akong tahimik sandali, pinagtitignan ang kisame ng kwarto, ang pamilyar na kisame. Ang malumanay na asul na kurtina na pinalitan ng aking ina noong nakaraang taon ay gumalaw ng dahan-dahan sa hangin. Ang istante ng mga libro na kahoy sa tabing bintana ay nagtatayo pa rin ng mga paboritong nobela ko mula pa noong kolehiyo. Lahat dito ay hindi bago, ngunit mas magaan ang pakiramdam kaysa sa anumang magarbo sa labas. Umupo na ako nang maramdaman na nagvibrate ang aking pang-reserve na telepono. Kinuha ko ito mahigit 50 missed calls. Ang mga mensahe ay puno ng screen. Karamihan ay mula pa rin kina Marco, sabihan ng babae, at Sam Gabaya. Hindi ako nagmadali. Lumabas muna akong magsipilyo, maghugas ng mukha, nagpalit ng damit, saka bumaba sa kusina. Ang aking ina ay naglulutong lugaw. Nang marinig ang aking hakbang, lumingon siya at ngumiti ng malumanay. Gising ka na, anak? Kung pagod ka, kailangan kang matulog ng sapat. Sinabi niya ito na tila napaka-ordinaryo. Nagahak ako at umupo sa mesa, tumingin sa likod ng aking ina na abala sa harap ng kalan. Mainit ang aking puso, ngunit kurot din ng lungkot. Pumasok ang aking ama mula sa labas habang may hawak na diaryo. Tumingin siya sa akin, saka nagsalita lang. Ngayon, manatili ka muna sa bahay, magpahinga. Sagot ko ng mahinahon, "Oh, tay,
Hindi agad pilit na pinakukwentuhan ng aking mga magulang ngunit ang kanilang katahimikan ay hindi nangangahulugang hindi sila nagmamalasakit. Ito ang kanilang paraan ng paghihintay sa akin na maging handa na magsalita. Pagkatapos ng almusal na lugaw, dinala ko ang aking telepono sa likarang teras at binuksan ang bawat mensahe. Ang unang mensahe ni Marco ay isinugal halos hating gabi. Umuwi ka agad. Ikalawa, Clara, huwag kang gumawang problema. Ikatlo, nasaan ka? Pagkatapos ay isang serye nga missed calls. Bandang alas 9 gabi, nagsimulang magbago ang tono. Sagutin mo ang telepono, makipag-usap tayo ng maayos. Galit na si nanay. Lahat ay hindi mayos. Pagkatapos ko pinatay ang aking telepono, naging mas madalas at magulo ang kanyang mga mensahe, pinakaabalahan mo ako. Ang lahat ay kumain ng instant noodles at takeout. Masaya ka na ba ngayon? Hanggang kailan ka ganito? Binasa ko ito ng mahinahon. Kakatwa, ang makatagang tulad nito, kung narinig ko ito isang taon na ang nakaraan, siguradong nagpanik na ako. Magmamadali akong sisihin ang sarili, mag-isip na siguro ay nagmalabis ako, siguro ay kailangan kong bumalik at magpaliwanag. Ngunit ngayon, wala. Hindi na ako nagpapanik, nakikita ko lang ng mas malinaw ang lahat. Malinaw na kahit sa gitnang kaguluhan, ang pinaka-iniingatan niya ay ang kanyang pride, ang diskomitang kanyang pamilya, at ang nabigong hapunan kanyang pamilya. Habang ako ang napilitan umalis ay hindi naging sentro ngang kahit isang pangungusap niya. Nag-scroll pa ako pababa at nabasa ang mensahe nga aking biyenang babae. Aba, napakagaling mo. Asawa ka na palang tao ngunit nagpapakita ka pang kapritso ngang isang batang nag-aaralin. Hindi ka makapagluto ng isang beses lang. Kung may kahit kaunting delikadeza ka pa, umuwi ka at humingi ng patawad. Natawa ako ng bahagya. Hindi ka makapagluto ng isang beses lang, napakagaan sa pakinggan. Ngunit sa likod ng isang beses na iyon ay ang pagbili ng pagkain, pagpili ng masangkap, paglilinis, pagluluto, pagtitimpla, paghahanda, paghahatid ng inumin, pakikipag-usap, pagla ng kwarto, pagtitiis ng mga komento at sa huli ay ngumiti pa at magpasalamat dahil bumisita sila. Lahat ng pagsisikap na iyon ay nasasaklaw sa apat na salita nila. Isang beses lang naman, binuksan ko ang mensahe ng aking ate na bayaw, kasalanan mo, kahiya-hiya ang ginawa mo, isipin mo si Marco ang lalaki ay pagod na sa trabaho, uwi na, kailangan niya ang asawang mapagkakatiwalaan, bisitang pamilyang asawa, ng isang beses lang, bakit mo pa ginawang drama? Nagbasa ako hanggang doon, pagkatapos ay biglang naging malabo ang screen. Hindi dahil umuya ako kundi dahil pagod ako. Pagod sa mga pangungusap na tulad nito na inulit sa akin sa loob ng maraming taon. Lagi ang babae ang kailangang mag-isip, magtiis, umintindi, magbigay konsesyon, maging mapagkakatiwalaan, habang ang lalaki ay makakaalis lamang sa pamamagitan ng trabaho at automatikong may karapatang huwag na makialam sa mga gawain sa loob ng tahanan. Pinatay ko ang screen ng telepono. Tumpak sa sandaling iyon, isang hindi kilalang numero ang tumawag. Nag-alinlangan ako sandali, saka sinagot. Agad na maririnig ang boses nga aking biyanana, babae matalim at matalik, tulad na kutsilyo. Clara, napakagaling mo talaga. Hindi pa man ako nakakapagsalita, nagpatuloy siya. Hindi ko pa nakikita ang malupit na manugang tulad mo umalis ng ganon, iniiwan ang asawa mong nag-iisa at naharap sa kahihiyan. Alam mo ba, pinagtawanan ng mga tao ang aming pamilya kagabi. Kung mayroon kang kahit kaunting delikadesa, umuwi ka ngayon at humingi ng tawad. Nanahimik ako sandali, saka nagtanong, pinagtawanan ang pamilya ninyo o pinagtawanan ako? Mabilis siyang sumagot, ha? Bakit ka nagtatanong ng ganyan, bakit hindi ka makikipagtalo? Mula nang sumali ang lahat sa aking bahay ng walang pasasalamat, nag-order ng pagkain, pinili ang silid na tutulugan nila. Inutusan ako na bilhin ito at bilhin iyon nang hindi tinanong kung pumapayag ba ako. Ngayon na nagulo ang lahat, bakit lahat ay sisi sa akin lang?
Natigilan siya sandali pagkatapos ay tumaas ang kanyang boses. Ikaw ay manugang, dapat kang kumilos ayon sa iyong papel. Dahan-dahan ang aking sagot. Ang manugang ay hindi nangangahulugang lingkod ng buong pamilya nga asawa. Sa loob ng 3 taon, huminahon na ako at nagbigay galang sa inyo. Iginagalang ko kayo dahil kayo ang pamilya ni Marco. Ngunit huwag imisinterpret ang paggalang na iyon bilang karapatang kontrolin ang lahat. Sa kabilang dulong linya, tahimik, marahil ay hindi niya inaasahan na magsasalita akong ganito ng malinaw. Ilang segundo ang lumipas, pagkatapos ay mas malamig na nagsalita ang kanyang boses. Mayos, kung ganyan ang saloobin mo, magsasalita rin ako. Kung gusto mong maging asawa pa rin ni Marco, umuwi ka at huminging tawad. Kung hindi ang bahay na iyon, ang pamilyang iyon, huwag kang umasa na papasok ka pa. Nang marinig ko ito, bigla akong natawa. Napakatahimik ng tawa ko, ngunit tawa ngang isang taong sa wakas ay napagtanto na ang kalaban ay hindi kailanman nakita sa kanya bilang pamilya. Kung pamilya, paano siya makapag-usig sa akin mula sa kondominium na binili ko gamit ang halos lahat ng aking iPhone? Nagsalita ako ng dahan-dahan, malinaw ang bawat salita. Nanay, huwag kang mag-alala, mauwi ko pa ba sa bahay na iyon o hindi kayo ang magpapasiya niyon? At baka dapat ko ring ipaabot sa inyo ang bahay na iyon ay hindi isang lugar kung saan pwedeng pumasok at lumabas ang sinuman ng gusto nila, lalo na mangyusig sa akin. Isinara ko ang tawag. Malakas na tumibok ang aking puso, ngunit naiba ito sa dati. Ngayon ay hindi ako nanginginig. Tahimik akong naupo sa kama, huminga ng malalim, saka binuksan ang aking laptop. Nagsimulang suriin ang lahat ng dokumento, ang condominium, ang titulo, ang makatibayan ng bayat, ang detalyang pagbanghay ng pinansyal na kontribusyon. Hindi ko na gustong makipag-usap pa sa pamamagitan ng emosyon. Gusto ko nang maging malinaw ang lahat. Ang mataong naksanay gumamit ng obligasyon para apihin ang iba, kailangan nilang maunawaan na bukod sa obligasyon, mayroon ding hangganan, mayroon ding itim at puti na katibayan, at mayroon ding presyong kailangang bayaran para sa matagal nilang pagamak sa isang baba. Umupo ako sa harap ng laptop ng halos 2 oras. Ang maliwanag na screen ay nagpapakita ng nga numero, petsa at kopya nga ng dokumentong pagbili ng kondominium, malinaw at walang emosyon. Binuksan ko ang bawat folder, ang kontrata sa pagbili, ang katibayan ng paglilipat ng titulo, ang schedule ng bayad sa bangko, ang Excel file na ginawa ko para subaybayan ang gastos sa tahanan. Lahat ay nasa lugar pa, at habang tinitignan ko ang mga ito, mas lalo akong nakakatawa sa sarili ko sa loob ng 3 nakaraang taon. Napakaingat ko, napakamaingat. Ibinuhos ko ang halos lahat ng aking lakas, pera at oras sa bahay na iyon. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na napapatanong sa sarili ko, nagmalabis ba ako dahil lang ayaw ko magluto para sa 16 na tao? Tumpak sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono, si Marco. Sa pagkakataong ito, tinitigan ko ang kanyang pangalan sa screen ng matagal bago sagutin. Mapaos ang kanyang boses. Sinagot ka na niya. Nakausap ko na siya. Kaya ba kailangan kang makipagsalita sa kanya ng ganyan? Nakasandal ako sa silya. Kailangan. Nagpapaalam lang sa kanya nga katotohanan tungkol sa bahay na iyon. Nanlaki ang kanyang mamata sa kabilang dulo. Kahit hindi ko makita, ito ang bahay. Paano mo sinabi iyon sa aking ina sa ganitong paraan? Matagal na sana itong sinabi ko. Huminga siya ng mabigat. Laras, alam ko nasaktan ka, ngunit dapat mong maunawaan ang maiyon ay ang aking mga magulang, kapatid. Hindi ko sila maaring talikdan. Naintindihan ko. Sapagkat naiintindihan ko, nagtiis ako ng 3 taon. Dahil naiintindihan ko, paulit-ulit na binuksan ko ang pintuan ng aking bahay para sa kanila. Dahil naintindihan ko, nagluto ako, nag-ayos, ngumiti, at nagsisikap na maging asawang hindi nagpapahiya sa iyo. Napakahusay ko sa pag-unawa hanggang nakalimutan ko na ang pag-unawa sa sarili ko. Habang sinasabi ko ito, naramdaman ko na napaos ang aking boses.
mayroon talagang masalita na mas masakit lamang kapag sila na ang nagsasalita. Sa kabilang dulo ng linya, tahimik ng matagal. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Anong gusto mo? Nais kong igalang. Nais ko na ang aking bahay ay hindi ginagawang libreng biyaheng destinasyon. Nais ko na ang bawat desisyon na may kaugnayan sa aking buhay ay may kasangkot na aking boses. Nais ko na sa pagitan mo at na iyong pamilya, alam mo man lang na ikaw muna ang aking asawa." Ilang sandali ang lumipas. Nagtanong si Marco, halos hindi marinig ang tinig, "Paano kung hindi ko magawa ang lahat ng iyon?" Nanahimik ako sandali, saka sumagot ng tapat, "Kailangan ko ring isipin ang aking sariling buhay." Sa kabilang dulo, tahimik na naman. Sa pagkakataong ito ay mas matagal, mas mabigat. Alam ko na nagsisimula na siyang umintindi, hindi na lang siya mag-iisip na nagagalit akong basta-basta, kundi nagsisimula niyang maunawaan na talagang maari akong umalis sa kasal na ito. Bago ko isara ang tawag, isang pangungusap lang ang sinabi ni Marco, "Bigyan mo akong pagkakataon." Wala akong sagot ng oo hindi. Pinatay ko lang ang tawag, saka binuksan muli ang aking laptop at ipinagpatuloy ang trabaho. Sa pagkakataong ito ay ginawa ko ito ng walang luha, ginawa ko ito ng may linaw, ng isipan ng isang taong sa wakas ay natutunan ang pagpabor sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung maliligtas pa ang aking kasal, ngunit isang bagay ang alam ko, anuman ang mangyari, hindi na ako babalik sa dating version ko. Nang gabi nga araw ding iyon, pagkatapos ko makabalik sa bahay, nakita ko ang aking ina na nakaupo sa sala habang nagbabalatan ng kahel. Ang aking ama ay nagbabasa ng diaryo sa tabi niya, bahagyang nakalusot ang kanyang salamin. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa akin, saka bumabalik sa pagbabasa. Nananatiling tahimik ang bahay tulad ng dati. Ngunit ang katahimikang iyon ay nagpapabigat ng puso ko. Umupo ako sa tabing aking ina, kinuha ang isang hiwangang kahel na kinupas na niya, at naramdaman na naging tuyo ang aking lalamunan. Tinitigan niya ako. "Nakausap mo na si Marco?" Tumango ako. "O na, kumusta naman?" Ngumiti ako ng pait. "Pareho pa rin, Nay." Humingi siyang oras. Nanahimik ang aking ina ng ilang sandali, pagkatapos ay nagtanong ng napakatahimik, "At ikaw, gusto mo pa bang maghintay?" Natigilan ako sa tanong na iyon. Marami na akong inisip ang biyenang babae ko, si Marco, ang condominium sa Cebu, ang pera, at lahat ng di makatarungang pagtrato. Ngunit hindi pa talaga ako nagtanong sa sarili ko ng tapat, gusto ko pa bang maghintay? Yumuko ako, tinitingnan ang aking makamay. Sa loob ng maraming taon, naghintay na ako, naghintay na maunawaan ni Marco, naghintay na hindi siya magpabaya, naghintay na tumigil, na makialam ang biyenang babae. Nahintay na malaman ng makamag-anak ang hangganan, nahintay na pahalagahan ang aking pasensya. Patuloy akong nahintay hanggang ang pagod ay akin na lang. Nagsalita ako ng malumanay, "Hindi ko alam, Nay." Ibinaba nga aking ama ang kanyang diaryo sa mesa, tahimik ang kanyang boses, "Kung hindi ka alam, unti-unti lang. Ngunit tandaan mo, ito huwag dahil sa takot na mabigo ang iba, pipipilit mo ang iyong sarili na bumalik sa lugar na nagpapagod sa iyo." Tahimik akong naupo. Ang masalita nga aking ama ay walang mataas na tono, walang pamimilit, ngunit bawat isa ay parang bumagsak ng tumpak sa pinakamasakit na bahagi ng aking puso. Sa lahat ng oras na ito, lagi akong natakot. Natakot na kung magtataguyod akong aking sarili, tatawaging marunong makipakana. Natakot na kung tumanggi ako, mapapahiya si Marco. Natakot na kung umalis ako, sasabihin ng mga tao na hindi ako magandang manugang. Marami akong kinatatakutan maliban sa isa, hindi ako natakot sa aking sariling-sarili. Nang gabi na iyon ay hindi ako makatulog. Binuksan ko ang album ng mga litrato sa aking telepono. May isang litrato ng pagtanggap ng susi ng condominium. Nakatayo ako sa gitnang walang laman na sala, hawak ang isang bungkos ng puting baby's breath, nakangiti ng hanggang kurubot ang aking nga mata. Nakatayo si Marco sa tabi ko, isang kamay na nakapatong sa aking balikat, ang isa ay nagtatayo ng susi.
Noon ay tunay akong naniniwala na magtatayo kami ng isang pamilya hindi lang sa papel na kasal, kundi isang lugar kung saan maksamang nagtatayo ng tahanan ang dalawang tao. Nag-scroll pa ako sa ibang mga larawan. Litratong mesa na inayos ko noong unang tinanggap namin ang mga magulang ni Marco. Litrato ko na nakangiti sa tabing ng pagkain na niluto ko mismo. Litrato ni Marco na nakaupo sa gitnang kamag-anak niya habang nagtatayo ng baso at nasa likuran niya ay ako na nagdadala ng karagdagang pagkain. Pinagtitingnan ko ang bawat larawan at bigla kong napagtanto ang isang malamig na katotohanan. Sa maraming larawan, nandun ako ngunit hindi talaga ako nakikita. Lagi akong nasa gilid, may dala-dalang plato, nag-aayos, tinitiyak na ang larawang pampamilya ay mukhang perpekto, habang ang aking damdamin, pagod at kalungkutan ay hindi kailanman kasama sa litraton. Kinabukasan, nagising ako dahil sa pagtunong telepono, isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako sandali, saka sinagot. Agad na maririnig ang boses ng aking biyenang babae matatalas at matulis tulad ng isang kutsilyo. Clara, napakagaling mo talaga. Bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy na siya. Hindi ko pa nakikita ang malupit na manugang tulad mo, umalis ka ng ganon at iniwan ang asawa mong nag-isa. Hindi pa man natapos ang kanyang pangungusap, tumayo na ako ng tuwid. Bago pa man tayo magpatuloy, gusto kong itanong sa iyo kung naalala mo iyong unang pagkakataon na dumating ka sa aming bahay at sinikap mong kolektahin ang aking mga pampaganda at sabihing nasisira ng mga kemikal ang balat. Iyong unang pagkakataon na binuksan mo ang aking aparador at kinuha ang aking mga damit na sinabi mong hindi angkop at ipinadala sa Leyte. Natigilan siya, huwak ng bunga-bungang lumang usapan, ang aking biyena na babae na humawak sa aking personal na gamit, lumang usapan, ang makamag-anak mo na ginawang libre, ang aking bahay, lumang usapan, ang kailangan kong kayapin ang karpet sa paglilinis mong dahil sa mga bisita ninyo, lumang usapan, at ngayon gusto mo akong lunukin muli ito para sa kapayapaan ng lahat at tatawagin mo rin iyong lumang usapan. Hindi ko mataas ang boses, ngunit habang nagsasalita ako, nagiging mas mainit ang aking lalamunan. Sa kabilang dulong linya, tahimik ng matagal, kaya nagtuloy-tuloy ako. Mula sa simulahan, tuigi na, tuigi na, mula sa simula hanggang ngayon, hindi ka kailanman nag-isip sa akin bilang pamilya. Nakita mo lang ang papel na manugang at ang manugang ay dapat magtrabaho, magtiis at magdala ng pasanin. Masakit o pagod, hindi mahalaga iyon. Nagsimula nang magsalita muli ang aking biyenang babae, mas malamig ngunit mas malamig ang tono niya. Mayos, kung ganito ang saloobin mo, magsasalita rin ako ng malinaw. Kung gusto mong maging asawa pa rin ni Marco, umuwi ka at humingi ng tawad. Kung hindi ang bahay na iyon, ang pamilyang iyon, huwag kang umasa na papasok ka pa ron. Narinig ko ito at bigla akong natawa. Napakatahimik ng tawa ko, ngunit iyon ang tawa ng isang taong sa wakas ay nakita na ang tunay na mukha ng kalaban niya na hindi kailanman nakita sa kanya bilang miyembro ng pamilya. Kung pamilya, paano siya makapag-usik sa akin mula sa kondominium na binili ko gamit ang halos lahat ng aking iPhone? Nagsalita ako ng dahan-dahan, malinaw ang bawat salita. Nanay, huwag kang mag-alala, mauwi ko pa ba sa bahay na iyon o hindi kayo ang magpapasya niyon? At marahil kailangan ko ring ipaalala sa inyo ang bahay na iyon ay hindi isang lugar kung saan pwedeng pumasok at lumabas ang sinuman ayon sa kanilang kagustuhan, lalo na ang magusig sa akin. Isinara ko ang tawag, malakas ang tibok ng aking puso, ngunit naiba ang pakiramdam nito. Ngayon ay hindi ako nanginginig. Tahimik akong naupo sa kama, huminga ng malalim, saka binuksan ang aking laptop. Nagsimulang suriin ko muli ang lahat ng dokumento, ang condominium, ang titulo, ang katibayan ng bayad, ang detalyang pagbanghay ng kontribisyon sa pananalapi.
Hindi ko na gustong makipag-usap pa sa pamamagitan ng emosyon. Gusto ko na nang maging malinaw ang lahat. Ang mataong naksanay gumamit ng obligasyon para apihin ang iba, kailangan nilang maunawaan na bukod sa obligasyon, mayroon ding hangganan, mayroon ding itim at puting katibayan, at mayroon ding presyo sa matakal nilang pakinsulto sa isang babae. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Marco. Sa pagkakataong ito ay tinitigan ko ang kanyang pangalan sa screen ng matagal bago ko sagutin. Pause ang kanyang boses. Nakausap ka niya. Nakausap ko siya. Kailangan mo bang makipag-usap sa kanya ng ganyan? Nakasandal ako sa silya. Tinitingnan ko ang bintana. Ang araw ay nagsisimula ng lumabas. Maliwanag ang halaman ng aking mga magulang. Kailangan. Para malaman niya ang katotohanan tungkol sa bahay na iyon. Si Marco ay nahingal, mukhang nalaman na niya ang lahat. Pag-usapan natin yan ng harapan. Kung ganon ang ginawa, mo ipinakita. Mo ang nga dokumento, paano mo ito sinabi sa aking ina ng ganyan. Matagal na sana itong sinabi ko. Ang aking pagkakamali sa lubna, 3 taon ay pag-atubiling maging malinaw. Lagi kong iniisip na kung magsasalita ako ng diretso, manasaktan kita. Ngunit habang tahimik ako, lalo na lamang lumalaki ang ginagawa ng iyong pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi siya agad nag-react. Nakarinig ng napakahalbang katahimikan, parang siya ay nakatayo ng mag-isa sa pamilyar na bahay, ngunit sa unang pagkakataon ay pakiramdam na parang estranyo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, ano ang gusto mong gawin ko? Tinitingnan ko ang notebook na nakabuka sa tabi ko. Mula sa umaga, nagsulat na ako ng ilang linya, hindi para pilitin siya, kundi para sa aking sarili ay hindi na malambot at magulo. Gusto ko itong 3 bagay. Una, ipaliwanag mo sa iyong ina at sa buong pamilya mo na ang bahay na iyon ay hindi isang lugar kung saan pwedeng bumiyahe ang sinuman kasama ang isang grupo ng walang pasasalamat. Pangalawa, simula ngayon, ang bawat pagbisita ay kailangang may pahintulot mula sa akin muna. Pangatlo, kailangan mong aminin at tanggapin na wala akong anumang obligasyong pagsilbihan ang iyong pamilya. Asawa mo ako, hindi ako logistics coordinator ng buong pamilya mo. Pagkatapos makumpleto ang aking salita, narinig ko ang pintuan ng teras na dahan-dahang nabuksan. Ang aking ina ay nagdala ng isang basong mainit na tubig. Maingat na ibinaba ito sa mesa. Pagkatapos ay umalis ng walang sinasabi. Hindi siya nagtanong. Nag-aalala lang siya baka matagal akong nakaupo at nauhaw. Tinitignan ko ang kanyang likod, makirot ang puso ko. Sa kabilang linya, nagsalita si Marco, para sa nga bagay na iyon, kailangan ko ang oras. Ang aking sagot ay automatiko, 3 taon na ang binigay ko sa iyo. Ang pangungusap na iyon, pagkalabas sa aking bibig, ay nagpanahimik sa aming dalawa. Hindi ko sinadyang manakit sa kanya, ngunit iyon ang katotohanan. 3 taon na ang binigay ko para siya ay maging handa, magbago, at kumatayo para sa aming kasal. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita si Marco ng napakatahimik. Maayos, makikipag-usap na ako sa nanay. Titignan ko kung hanggang saan kaya mong gawin iyon. Hindi rin ako mangako ng kahit ano ngayon. Kailangan ko ring ang pangako mo. Titingnan ko lang ang iyong magagawa. Isinara ko ang tawag, nananatiling nakaupo ng matagal. Sa labas ng bintana, ang araw ng hapon ay nagsisimula ng kumupas. Sa loob ng aking puso ay wala ng bagyong nagwawasak. Naroon lang ang pakiramdam, ginaw, linaw at katiyakan. Alam ko na mula sa sandaling ito, ang aming kasal ay pumasok na sa isang bagong kabanata, isang kabanata na hindi na ako patuloy na umaatras para makapasok ang iba. Kinabukasan, katapos ko maalmusal, tumawag si Marco. Tinitigan ko ang kanyang pangalan sa screen ng matagal bago sagutin. Napaos ang kanyang boses, parang hindi natulok ng magdamag. Pwede kang umuwi sandali. May ilang bagay na sa tingin ko ay kailangan mong makita mismo. Hindi ako agad sumagot. Para saan? Sa kabilang dulo, ilang segundo ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita siya. May mga bagay na nangyayari. Si Nanay at si Ate Marites ay nag-away. Mula kahapon hanggang ngayon, magulo ang lahat. Ang condominium ay gulong-gulo rin.
Natawa ng pait. Ngayon mo lang natutunan ang salitang gulong-gulo. Dati, sa tuwing linilinisan ko hanggang pagod, sinasabi mo lang tapusin mo na ng mabilis. Nagtanong pa ako, gusto mo akong umuwi para makita na hindi ka nagpalaki ng bagay para makita ang kaguluhang ginawa ng iyong pamilya. Hindi yun ang ibig sabihin ko. Mahina ang kanyang boses. Gusto kitang makitang umuwi para sa atin. Nakasandal ako sa upuan, tumingin sa maliwanag na hardin. Ilang palayok ng bougainvillea ang aking ina ang gumagalaw ng dahan-dahan sa hangin. Ang payapang tanawin na iyon ay lalong nakpatatag ng isang bagay sa aking isipan. Hindi ko gustong bumalik dahil inihila akong ibang tao. Kung babalik man ako, dapat ito ay sa aking sariling pagpapasiya. Uuwi ako, sabi ko ng dahan-dahan, ngunit hindi para humingi ng tawad. Hindi rin para maging tagapaglinis muli. Nagmamadali siyang sumagot, alam ko. Sa pagkakataong ito alam ko. Hindi na ako nagsalita pa. Pagkatapos ng tawag, sinabihan ko ang aking magulang. Nagtanong lang ang aking ina, sigurado ka bang babalik ka? Tumango ako. Kailangan kong kumuha ng ilang dokumento at personal na gamit. Nanahimik ang aking ama sandali, saka nagsalita. Sasama ang papa, tinitigan ko siya. Hindi na kailangan, tay. Kailangan, maikli niyang sagot. Hindi ako papasok sa iyong bahay, hihintay lang ako sa ibaba. Sa isang simpleng pangungusap, mainit ang pakiramdam ng aking dibdib. Alam ko na ang aking ama ay hindi na nagtitiwala sa pamilya nga aking asawa. Ayaw niyang hayaang pumunta akong mag-isa sa lugar na nasaktan ako. Sa biyahe mula Cebu pabalik sa aming kondominium, halos hindi ako nakatulog, hindi dahil sa pag-alala, kundi dahil sa aking isip. Inihahanda ko ang bawat pangungusap na aking sasabihin. Mayroon mga bagay na kapag desidido kang harapin, hindi maaring pamunuan ng emosyon. Kailangan itong maging malinaw, malay, at sapat na malamig. Iniabot ako ng aking ama hanggang sa harapan ng lobby ng condominium. Hindi siya bumaba ng sasakyan. Lumingon lang sa akin, kapag may nangyari, tawagan mo ang papa. Tumango ako, oh tay. Nang nasa harapan na ako ng pintuan ng condominium, narinig ko na ang tunog ng pag-away sa loob, hindi masyadong malakas, ngunit sapat para malaman na ang loob ay hindi maayos. Pinindot ko ang bell. Si Marco ang nagbukas ng pintuan. Pagkakita sa akin, nanatiling nakatuon ang kanyang mamata. Sa loob lamang ng 2 araw, parang mas matanda siya. Gusot ang kanyang polo, tumubo na ang balbas niya, pula at pagod ang kanyang mamata. Ngunit hindi siya ang unang nakaabot ng aking atensyon. Ang naabot ko ay ang tanawin sa likuran niya. Ang aking sala ay halos hindi na makilala. Nakasabok ang mabalot ng merienda sa mesa. Nakalatag sa sahig ang maunan ng sofa. May mansa ng sokolate sa ibabaw ng sofa. Punong ang bakas ang panga bata ang sahig. Isang sulok ng pader malapit sa istanta ang TV ay ginudgot pa ang Crayola. Nakatayo akong tulog sandali, hindi dahil nagulat ako, kundi dahil ang makita ito nga, aking sariling nga mata ay mas masakit pa rin kaysa sa inaasahan. Sa loob ng 3 taon, sa tuwing dumadating ang makamag-anak ng aking asawa, lagi akong tahimik na nagayos ng lahat hanggang muling maging mayos ang lahat. Nag-ayos ako ng napakabala, napakaganda, napakarami ang naalis, kaya hindi kailanman talaga nakita ni Marco ng malinaw ang bungang ginawang kanyang pamilya. Ngayon, sa wakas, nakita niya. Lumabas ang aking biyanang babae mula sa kusina. Pagkakita sa akin, agad na naging masim ang kanyang mukha. Oh, naalala ka ng daan pauwi. Tinitigan ko siya ng walang kumukurap. Nagbalik ako para kumuha ng gagamit. Ang sagot ko ay nagpahinto sa kanya sandali. Marahil umaasa siya na magiging malambot ako, mas magalang, mas magbigay habag, ngunit wala na akong gana pa para doon. Tumayo ang aking ate, na bayaw mula sa sala, mapang-aping ang boses. Napakagaling mo talaga. Umalis ng saglit lang at agad gumulo ang buong bahay. Lumingon ako sa kanya. Gumulo ang buong bahay dahil walang ibang nagnanais tumanggap ng pasanin para sa iba. Nagmatigas ang kanyang nga mata. Nagsasalita kang parang ikaw lang ang nagdusa. Tumango ako. Tama ka,
Iba-iba ang pagdurusa ng bawat isa. Ngunit ang inyong pagdurusa ay hindi dahilan para itapon ang inyo sa ibabaw ko. Nanahimik ang sala. Tumingin si Marco sa kanyang ate, pagkatapos ay sa buong silid at naabot ang nakalatag na karyola sa sahig. Tumingin siya sa lahat ng parang nakikita niya ang lahat sa unang pagkakataon. Inilapak ko ang aking bag sa upuan, binuksan ang zip, at inilabas ang isang manipis na folder. Agad na nagbago ang tingin ni Marco. Tinitigan niya ng matagal ang folder sa aking kamay, parang hulaan na niya kung ano ang susunod. Nanlaki ang mga mata ng aking biyenang babae. Ano yan? May isang bagay na natagalan ko nang dapat ipaliwanag. Inilapag ko ang folder sa mesa. Patag ang aking boses. Bago natin ipagpatuloy ang usapan tungkol sa obligasyon, tungkol sa pamilyang asawa, tungkol sa kung paano ko dapat kumilos bilang manugang marahil, ay mas mabuti na pag-usapan muna natin ang tungkol sa kondominium na ito. Nanahimik ang buong silid. Sumulong si Marco. Clara, lumingon ako sa kanya. Sinabi mo na gusto mong maging malinaw ang lahat. Ngayon, gawing malinaw natin lahat. Binuksan ko ang folder. Inilabas ang kopyang titulo, ang aktang notaryo, at ang mga katibayan ng bayad. Isa-isang inilatag ko ng maayos sa mesa. Ang kabuwang presyo ng condominium na ito ng bilhin ay mahigit 8 milyong piso. Mula sa halagang iyon, tumulong ang aking mamagulang ng 5 milyon. Naglagay akong mahigit 2 milyon mula sa aking personal na iPhone. Ang kontribisyon ng pamilya ni Marco ay 200,000 piso. Nahinto ako sandali. Ang monthly amortization sa bangko ay pangunahing ako ang nagbabayad. Ang hangin sa silid ay parang nasipsip lahat. Nakurap-kurap ang aking biyenang babae. Ang aking 8 na bayaw ay tumingin sa tumpok ng papel. Pagkatapos sa kay Marco, at si Marco ay puting-puti ang mukha. Tinitigan ko silang isa-isa, saka nagpatuloy. Sa titulo ng condominium, ang proporsyon ng pagmamayari ay napaka-clearly nakasulat. Saya ay may hawak ng 99%. Si Marco ang 1%. Ang boses ng aking ate na bayaw ay tumaas. Hindi yun totoo. Bakit hindi? Hindi ko kailanman itinago ito. Ngunit dahil sanay na kayo sa akin na tumatahimik, naisip ninyo na wala akong limitasyon. Tinitigan ako ng aking biyenang babae, nanginginig sa galit. Ginagamit mo ang pera para manakot ng tao. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang condominium na ito ay hindi isang lugar kung saan pwedeng pumasok at lumabas ang sinuman, lalo nang mangusik sa akin. Hanggang dito, tumingin ako ng direkta sa aking biyenang babae. Noong sinabi ninyo kapag gusto ko pa ring maging asawa ni Marco, kailangan ko pang umuwi at humingi ng tawad, kung hindi ay huwag nang umasa pang makapasok sa bahay na ito. Nagsalita kayo ng napakabukas. Ngunit nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ang bahay na ito ay hindi ninyo bahay. Pagkatapos kong magsalita, tumayo ang aking biyenang babae. Nanginginig siya sa galit. Tinitigan niya ako na parang nakakita siya nga estranyo o mas tapat. Ito ang unang pagkakataon na talaga siyang nakakita sa akin. Hindi na bilang isang masalang manugang, marunong magluto, mahusay mag-ayos ng bahay, at marunong yumuko, kundi bilang isang tao na lumabas na sa posisyong dati niya iniutos sa akin. Itinuro niya sa akin ang kanyang daliri, nanginginig ang kanyang ngalabi. Napakawagas mo, parang ikaw ang pinakamatuwid sa aming lahat. Tinitihan ko ang daliring nakaturo sa aking mukha, saka ay tinaas ang aking tingin at tinitihan siya. Hindi ko sinasabi na ako lang ang tama. Sinasabi ko lang na hindi na ako tatahimik. Mula nang dumating ka sa aming bahay at sinikap mong kolektahin ang aking mga personal na gamit. Mula nang unang dumating ang mga kamag-anak mo dito at itinuturing itong karaniwang bagay. Mula nang kinailangan ko munang gawin ng mag-isa ang lahat at magising ng hating gabi, dapat ay naksalita na ako noon. Ang biyenang babae ko ay lumayo na siya sa mahabang panahon. Lumabas na si Marco sa pagitan ko at ng lahat. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nakatayo sa gitna bilang tagapamagitan. Nakatayo siya sa harap hindi para hadangan ako, kundi para hadangan ang kanyang pamilya. Nanay,
Mapaos ngunit malinaw ang kanyang boses. Tama na, natigil ang aking biyenang babae. Marahil hindi niya akalaing sasabihin ng kanyang anak ang dalawang salitang iyon sa kanya. Lumingon si Marco sa kanyang ate at tinitigan ang lahat sa silid. Ang problema ay lumaki ng ganito dahil sa akin ang kasalanan. Pinabayaan kong sobra na ang tinanggap ni Clara. Humihingi akong pasensya sa lahat dahil sa gabing ang pagkain na nakagulo. Ngunit hindi ko na maaring pilitin siyang bumalik para wala lang mangyari. Nanahimik ang sala. Tinitignan ko ang likod ni Marco. Ang aking puso ay wala nang naramdamang galaw nga emosyon na dati kong inaasahan na madarama kung isang araw ay itatanggol niya ako. Hindi dahil hindi totoo ang kanyang mga salita, kundi dahil nahintay ako ng napakatagal. Ang salitang iyon sana ay sinabi niya sa unang taon nang hinawakan ng kanyang ina ang aking magamit. Sana ay sinabi niya noong kinailangan kong hugasan ang pinggan hanggang hating gabi. Sana ay sinabi niya bago pa man ang hapunan para sa 16 na tao. Ngunit ngayon, tulad ng ulan na dumating pagkatapos na pumutok na ang lupa, ipinahayag pa rin ang pagpunta nito, ngunit ang lupa ay nagpautot na. Sumandal ang aking biyenang babae sa sofa, namutla ang kanyang mukha. Gustong magsalita ng aking ate na bayaw ngunit pagkakita sa kay Marco, nanahimik siya rin. Ang aking bunso na bayaw ay mas mahigpit na yumakap sa kanyang anak at tumingin pababa. Hindi ko na gustong manatili pa roon. Pinulot ko ang aking bag mula sa upuan at sinikap na hatakin ang aking maleta patungo sa pintuan. Lumingon si Marco sa akin. Ang kanyang pagtingin ay kakaiba, wala ng galit, wala ng ego. Naroon lamang isang malalim na pagkabigo. Clara, huminto ako. Hindi na kita maaring hilingin pang bumalik ngayon. Hindi rin ako makangako ng kahit ano pa. Ngunit kung balang araw gusto mong makipag-usap, hihintay ako. Tinitigan ko siya ng matagal, saka dahan-dahang tumango. Hindi ito isang kapatawaran, hindi rin isang pag-asa. Isang tango lamang para sa naranasan naming sabay, para sa kung ano ang dati, at para sa huling galang na maaring may bigay ng 2 taong minsan ay naging mag-asawa. Binuksan ko ang pintuan at lumabas. Maliwanag, tahimik, malamig ang koridor ng condominium. Ang pinto ng lift ay nagpapakita ng aking maputlang ngunit kalmadong mukha. Nang magsara ang pinto, alam ko na may nalinaw na sa aking isipan. Lumabas na lang ako, hindi lang mula sa isang condominium, kundi mula rin sa papel na marunong at angkop na asawang babae na matagal nang pilit na ipinataw sa akin. Naghihintay pa rin ang aking ama sa ibaba. Nang makita niya akong humuhilang maleta, hindi na siya nagtanong. Bumaba siya, binuksan ang bagahe at tumulong sa akin na maglagay ng gamit. Umupo ako sa upuan ng pasahero, naikawit ang seatbelt. Dahan-dahan lumabas ang sasakyan sa parking. Sa labas ng bintana, maingay pa rin ang lungsod. Nakahanay ang mga ilaw ng daan tulad ng walang katapusang pitangang liwanag. Itinagilid ko ang aking ulo, dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata. Sa pagkakataong ito, sa aking puso ay wala ng galit na nagwawasak. Naroon lang ang kawalang laman na nakakasakit ngunit malinis. Malinis tulad ng isang mesa na bagong punasan ng alikabok. Malinis tulad ng kusina pagkatapos patay ng apoy. Malinis tulad ng isang tao na sa wakas ay may lakas ng loob na aminin na hindi niya kayang patuloy na mabuhay sa isang lugar na alam lamang kung paano tumanggap ngunit hindi alam kung paano magmahal. Ilang araw pagkatapos nito, humingi ako sa aking abogado na makipag-ugnayan kay Marco para pag-usapan ang maaset at ang kinakailangang proseduro. Hindi namin ito ginawang drama, walang isa sa amin ang nagpuputol ng isa't isa gamit ang malupit na salita. Umupo lang kami at tiningnan ng tapat ang nangyari sa aming kasal. Hindi ko alam kung ang katapusan ng aking relasyon kay Marco ay tatawagin na paghihiwalay, diborsyo o ibang anyongang matinong pagtatapos. Ngunit isang bagay ang alam ko. Mula ng araw na lumakad akong palabas ng hapunan na iyon, nailigtas ko na ang aking sarili. Nailigtas ko ang aking boses na matakal ng napipintig. Nailigtas ko ang aking dignidad na unti-unting naubos. Nailigtas ko ang aking karapatang mapagod, tumangging, at mabuhay ng maayos sa sarili kong espasyo. Sa hinaharap, kapag naalala ko ang mga sandaling iyon, marahil ay maramdaman ko pa rin ang sakit, ang pagmamahal,
at ang tanong sa sarili ko kung bakit ako nanahimik ng napakahaba. Ngunit hindi ako magsisisi dahil lumaban ako at umalis. Dahil may mapintuan na sa pagkakataon lang na mayroon kang lakas ng loob na humakbang palabas, malalaman mo na sa harapan nito ay pala'y kalangitan pala ang naghihintay.